Hindi nila alam na I almost shot myself with a gun when I was 12 years old. So, over the phone, narinig ko nanay ko, may kaaway siya. Sabi ng nanay ko, di ba nga nung pinanganak si Epi, akala pa niya. Ganun kami kabrat. We were living in a palace na may mga staff na anak na ni Dolphy na may kotse ka, gusto kong pumuntang Green Hills, may driver. I mean, complete chinks, the works. At that time, meron akong 1,000 pesos a week. Laki nun. Sweldo ng tao, ang 1,000 pesos, kung kukumpira mo yan, siguro mga nasa 15,000 pesos yung halaga nun. Nalala mo, nung bata ka, ang baon mo dun 5 pesos. Buhay ka na buong araw nun. 10 pesos, galante nanay mo. Pag meron kang Quezon, medyo mayaman ka na, sa edad ka na mayaman. Pag may 50 ka, mayamang ka na. Pag may 100 ka, nakakagulat na. Ako, may bundle ako ng 100. Ganun ako lumaki. We were living in a palace. Anong gagawin ko sa pera? Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Ladies and gentlemen, yes! Nako, itong episode natin to ay talagang hindi mo makakalimutan. Bakit? Isa po siyang award-winning actor, director, artist na kilala sa napakahusay po, lalo na pag pinapanood ko yung makabayan niyang mga pelikula. At di lang yan, mula siya sa isang pelikulang kilala na sa entertainment industry, hindi lang mahusay sa pag-aarte, pero yung pananaw pagdating sa buhay. Ngayon, wag na natin patagalin. Let us all welcome no other than Mr. Epi Quezon! Palakpakan naman. Hi, Epi. So, Chinky, good day to you. Oo. At salamat at naimbitahan mo ako dito sa iyong napakagarang studio at bahay. At napunong-puno ng mga... Para ako nasa candy store. Tinur kasi ko ni Chinky sa bahay niya. At pinakita niya yung mga koleksyon niya ng artwork. Sabi ko siya, para ako nasa candy store. Yeah. Para ako nasa isang museo. Yeah. Pero Epi, una, nagpapasalamat talaga ako at pinaunlakan mo kami. At syempre yung mga kaiponaryo. At the same time, aminin man natin o hindi, na yung buong pamilya nyo at saka ikaw mismo. Kayo isang haligi, malaking haligi. Wow. Without the Quezon, di ba? I don't think the entertainment industry will be the entertainment industry as of today. I guess, thanks to my dad. I think, hindi naman niya ginusto. Hindi naman niya inasam na maging haligi. Pero siguro dahil totoo siya sa ginagawa niya, dahil mahal niya yung trabaho niya, dahil sa pagkakatotoo niya sa trabaho niya, tayo mismo ang nakapuna nun, yung mga tao sa paligid niya ang nakapuna na at ginawa siyang haligi. Ang Pilipino talaga ang nakapuna kung paano siya naging totoo sa kanyang trabaho, kaya siya ginawang haligi. Pero kami, hindi namin inaasam yun. Basta sa amin, tinutuloy lang namin yung legacy. Yung legacy niya. Galing, no? Kasi, like yung generation ngayon, pag sinabi mong Dolphy, hindi na nila maalala. Pero yung generasyon natin, maalala pa natin. Buhay na buhay siya sa mga alaala natin. Pero yung mga generasyon, lalo na yung mga anak ko, hindi na nila ganun kakilala ang daddy ko. So, kami, pamilya ko, in our own little ways, we try to push that legacy forward. Yeah. In different ways. Sige, let's talk about, ilang kayo mga kapatid? 18 kami. Yung alam namin, ha? May secret pa pala. I'm sure may mga akala nila anak sila or ano. Sabi nga namin, kung tingin nyo anak kayo, di pa-DNA tayo, pwede na naman ngayon. Malay mo nga, may mga long lost siblings kami. Grabe talaga, no? Kasi, ano naman, open book naman to. And FYI, siguro naman malapit ng palapit din sa akin yung pamilya nyo at saka siyempre si Tito Dolphy dahil nagkasama rin kami sa mga ilang pelikula, ilang TV show, no? Oy, kahit ayaw nyo maniwala, dati ako nag-artista, kahit ayaw nyo maniwala, wala akong magagawa. Oo naman. Magkasama kami. Hindi naman meron. Makikita mo pa sa YouTube. Comedy pa. So, Chinks, kung nagko-comedy ka. Oo nga. Pero, siyempre, iba talaga. Mamaya, may i-share ko rin sa iyo yung personal experience ko kay Papa mo na hindi ko makakalimutan. Well, anyway, let's go back to you. Siyempre, 18 kids, di ba? Let's be realistic. Yes. Medyo complicated yung setup na ganun. Di ba? Super complicated. Oo nga.
Actually, pasasalamatan ko yung mga kapatid ko sa unang generation. What do you mean unang generation? Yung unang family. The first family. Sila Bakit? Kuya Boy, sila Ate Sally, si Okay. Kuya Junior, Sally Quezon, Rolly. si Kuya Freddy, Si Kuya Freddy. Rolly, Oo. si Kuya Edgar. Oo. Because, I'm sure nagtampo sila nung nagkaroon ng mga bagong pamilya, pero they welcomed the new siblings with open arms na parang walang hindi mo mararamdaman na ating kapatid, walang ganun eh. So I think we owe it to the first generation of the siblings na pinakita nila sa amin na pare-pareho ang tingin nila sa amin. Pang ilang generation ka? Well, ako, I'm part of the third family. Di ba? Siyempre. I'm the 14th kid. 14 ka. 14th ako sa 18. So, medyo paano ka na. Oo. So, growing up during that time, kailan ka nagkamalay na sinabi, ay, tatay ko pala sikat. Tatay ko pala artista. Ano yun eh, parang given. As far as I remember, basta pagkasama namin tatay ko, kilala niya lahat. Yun ang alam ko, basta kilala ng tatay ko lahat. Ilan taong ka nun? And then we always see him on TV. Ilan taong ka nun? As far as I remember, so mga 3, 4. Yun yung earliest memory ko ng buhay ko. Siguro mga 3, 4 years old, di ba? So as far as I remember, sikat ang tatay ko. And when people see me, ay anak ni Dolphy. Even if hindi naman ako, pinago kasi yung mga Quezon, hindi naman kami nilalabas sa camera dati. Later on na kami ginamit sa mga pelikula niya. Pero back in the day, naalala ko, talagang kept yung Blue Ridge family. Hindi talaga pinapakita sa limelight. The first appearance sa limelight ng is Eric na. Eric Quezon o Eric si Quezon. Rolly? Well, my first appearance was my mom. Artista nanay ko eh. Okay. Syempre, maraming di nakakilala. Ano pangalan ni mama? Well, my mom is Alice Smith. As an actress, she was Pamela Ponti. She was one of the yung mga actors dati na pinipair kala Jess Lapid, Senior, mga pang FPJ, ganyan. Na sinama ng daddy ko sa isang movie niya. I don't know kung James Bondong yata, yung one of the Bond girls. Okay. Yeah. And then my father, pursued hanggang naging sila na. And hindi na pinag-artista ng tatay ko. So, ilang kayo magkakapatid kay... Apat kami. That's Ronnie, Eric, Madonna, and me. I know all of them. Okay, you know Madonna? Oh, si Donna. Si Donna. We call her Donna. Donna, yeah. Yung nickname niya, Donna. Definitely si Direk Eric. Definitely si Ronnie. Yeah. Yan ang pinakamabilis. Yes. Mabilis sa lahat. Mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo. Grabe yun. Grabe. Ibang klase yun. Mabilis sa Huwag natin. So ngayon, let's talk about paano lumaki sa isang pamilya na showbiz legend. Ang hirap. Yun nga ang problema di ba? You live under the shadow of a Dolphy. Well, it became a problem for me, especially nung nasa after high school kasi walang problema. Actually, ang problema mo nung high school is everybody knew your problem. So, pag may problema ang tatay ko na nababalita, pagpasok mo, alam ng di ba? Especially nung mga panahon nila nung when my father was seeing Alma Moreno. Oh, iba na naman story. Siyempre, iba yung story. Siyempre, lost ka. Biglang, I have a brother named Vandolph, hindi ko pa nakikilala. May mga ganun bang kwento. Na pag tinawag akong Vandolph, suntukan agad yan. Hanggang naging siga ako sa Lasal. I'm not kidding. Tanong mo sa mga kabatchmate nila sa lista. Pag tinawag mo akong Vandolph, suntukan yun. Walang yun. Kung ano yung mahawakan ko, ipapalo ko sa'yo. So, ibig sabihin talaga medyo nambubuli mga iba. I guess I became the bully. Yeah, because of, yun nga, you have to protect yourself. It was funny for them at that time. Diba, tandaan mo, this is the time walang Facebook, walang So, nakukuha nila yung balita sa mga dyaryo, TV, or sa, ang dyan, yung mga magazine, yung mga Serex that you buy in the street, na binabasa ng driver. So, ito yung pinag-uusapan ng household nyo, maririnig ng mga kaibigan ko. Para sa kanila, it's funny. Siyempre sa amin, hindi funny yun kasi pamilya ko yun. Problema ng pamilya ko yun. So, pag ginawa mong katawa-tawa, yung nangyayari sa pamilya ko, suntukan yun. Wow. Medyo, dinala nga ako sa principal eh. Diba? Sabi ko, pag dinala sa principal, sabi ko, bakit sinuntok mo? Bakit naalas kayo ng pamilya ko? Ganun ako ka-sensitive sa pamilya ko. Kasi sabihin mo, maski ko, susuntukin kita. So, huwag mo sabihin sa akin para hindi ako maging manggulo. Hindi ako na bigyan ng violation. So,
pagdating ko na high school, maski na yung mga first year high school ako, Oo. second year high school, Yung yung mga higher fourth year, Oo, takot din. kasi wala akong atrasan eh. Hanggang kinaibigan na nila ako. So, first year high school ako, second year high school. Parang tingin nila sa akin, siga sa Lasal. Oo. Naging football team pa ako, naging kapitan ako ng football team. So, medyo parang may ganon yung Epic Quezon pag lumalaki. Pero ang dami kong kaibigan. Kasi once naging kaibigan mo ko, I give you my my Best. loyalty, Yeah. 'di ba? Pag may kumanti sa kasama mo ako dun sa away mo. Or may ganun na paglaki ko. Hanggang kapitan pa ako ng football team. So pagdating ko ng fourth year, hindi naman siguro bully, pero nobody Dares to touch you. dares to at least to even mention my father's name. 'Di ba? Kasi tapos pagdating ko ng college, So, going back, grabe napaka makulay. During the time, pagkatapos nun sa college, of course, may mga nakakilala sa akin na tough. At least yung mga nasa football team, they know. They know that I was a tough cookie. Diba? So, pagdating ko ng college, even yung mga lasalista na yung mga batchmates yun, alam nila. So, wala ang gumugulo sa akin sa college. It's just that, yan yung anak ni Dolphy. So, ganun yung I was not Epic Quezon. Ako yung anak ni Dolphy. Pero ito lang, you may answer this or not. Mm. Okay. Hindi ba mahirap at kinausap mo si Papa at nagtanong ka? Lang. Hindi, nagtanong ka ba? Ano nababalitaan ko tong... Walang Di ba? ganun. Wala. Walang ganung Walang conversation. ganun. I mean, ma-pride ng lahat ng mga Quezon, sobrang ma-pride. Huh? I guess that's us living in the shadow. When you live in the shadow too long, you develop a pride because your ego has to be pushed. Your ego has to be boosted. Diba? So when you boost your ego, when you try to, especially when you give effort to boost your ego, you develop pride. So I guess it's parang the more simpler explanation for why ma-pride ang mga Quezon. Hindi kami lalapit sa'yo na dahil ganito, bakit ganyan. Walang ganun. Walang ganun. Not until we wrote the book. Because when we wrote the book, lumabas lahat ng totoo. Lumabas na, yung kamukha nun, hindi nila alam na I almost shot myself with a gun when I was 12 years old. Diba? Ginanong ko yung baril sa Russian roulette. Because I thought I was unwanted. Can you? Well, So- over the phone, narinig ko nanay ko, may kaaway siya. Oh. Sabi ng nanay ko, di ba nga nung pinanganak si Epi, akala pa niya nasilisihan siya. May ganun lang na line. Galit nanay ko sa tatay ko, kausap ang tita ko. Tapos ang narinig ko, kasi di ba, nung pinanganak kasi nanay ko, I was blonde. Blonde. As ang mata ko, almost blue. Very light. So, nung pinanganak ko, sabi ng tatay ko, akin ba to? Akin ba to? Nasa libro yan. Alam na lahat yan. Nung pinanganak ko, anak ko ba to? Parang nasalisihan ako. I mean, it was a joke that went too far, basically. So, narinig ko siya on a day na kakanood ka ng, I don't know, for some reason, 12 years old ako, napanood ko yung Deer Hunter. Ay, yung Parang mali. Oo. Parang yung yung mao. Yung mismo sinasabi ko, mao. So, watching the Deer Hunter plus that and ano ba, alam ko kaya galit daddy ko, hindi siya I forget the reason why galit daddy ko, pero masama loob namin sa tatay ko, masama loob na nanay ko sa tatay ko, nanood ako ng Deer Hunter, all that together almost cost my life, 'di ba? So saan kumuha ng baril? Baril ng tatay ko. Kamukha ng baril doon sa Deer Hunter kasi 38 special na Smith & Wesson na Tapos tinanggal mo yung 5 chamber. Tinanggal mo yung bala. Tinanggal ko lahat ng bala, naglagay ko isa, inikot ko ng gano'n. So 20% chance of dying. Hinalabit ko. Pagkalabit ko, nabitawan ko na, iyak na ako, wala na, 12 years old. At least one time One time lang. Pero pumitik yung gatilyo. Pagpitik ng gatilyo, doon ko na-realize, pagpitik ng gatilyo, yun talaga na-realize ko. Actually, doon ko na-realize na, okay, sige, ganun ka, I will try to be 12 years old. I will try to be my own person without living under your shadow. So may ganun ako sa daddy ko. For a while, plastic ako, naging cold ako sa kanya. Naging cold yung relationship namin. Parang na-fix lang namin yun well, sumulat ako sa kanya, nag-days with the Lord ako. Sumulat ako sa kanya. Parang pinasulat kami sa kanya. That's one. Ilan taong ka nun? Pero ang talaga doon is when we wrote the book, lumabas yung kwento. And then, one taping, yung taping day, kasama kami ng daddy ko sa taping. Alam niya na yung Storya. Kasi in-interview kami lahat So in-interview muna ako bago siya interview about me. So na-interview ako, ini-interview na siya,
nalaman niya yung kwento. Magkasama kami sa taping after mga 3 days, ganyan. Pag parada niya na gano'n, kinakabahan na ako. Sabi ni Mang Rene, yung kaibigan niya, kausapin ka daw ng daddy mo sa loob ng van, yung van niya, taping van niya. Pagpasok ko doon, iyakan kami, sabi niya, sa dami niyo, wala akong hindi minahal. Sabi niya, don't ever say that I doubted you, that you were my son. Hindi totoo yun. Kung saan mo man narinig yun, hindi totoo yun. Niiyak siya. Iyak din ako, Dad. Wala na. Simula nun, fix. Ilan taong ka na? Ano na yun? Nung sumulat ako sa kanya sa days 21 yun. But that's me forgiving him. Yeah, pero yung encounter na siya na ang humingi. At that time, after days yun, medyo nag-uusap na kami. Medyo hindi na ako cold. Kasi imagine 12. Rebelde ko. May baril ako. Papasok. 12. Lalo na yung mga 14, 15 ako. 12 to 21. Ilang taon yun? Almost 9 years. 9 years. Almost my whole high school. Yeah. Pusong bato ka nun. Pusong bato. Pusong Grabe. bato. And the reason, ito lang. I mean, you see me, yung mga road rage, yung gano'n. Gano'n ako, may pagkagano'n ako dati. Guys, ito lang, just to give you a perspective. I'm sure ikaw na nakikinig at nanonood, I'm sure you can relate with Epi. Kasi pag tayo nasaktan tayo, we have a tendency to do two things. Number one, to harden our hearts, to protect ourselves, not to be hurt again. Kasi nga, we feel that we're vulnerable. Boost your ego. Yun. Parang kasama nun yung boosting your ego to have a semblance of pride. Yeah. And the second reaction na normally ang ginagawa ng tao is to try to get back to the people who hurt them. Because hurting people hurt other people. Yung hurt naman, hindi yung sisirain ko yung buhay ko, or if not naman, gagawa sila ng In your case, ako, umabot ako sa drugs, ganyan, di ba? Umabot ako sa bisyo, umabot ako sa naglalasing ako, umabot ako sa pumapasok ako ng eskwela, sabog, umabot ako sa ganun. Umabot ako sa 3 beses muntik makapatay. Umabot ako sa ganun. Wow. But I'm not saying that I am, hindi ako siraulong kriminal na gano'n. Hindi. It was out of stupidity. No, it's out of youth. It's not only that. Youth in rage is stupid. Becomes stupid. Not only that, it's youth, rage, and stupidity. Yeah. Basically. A combination of that is dangerous. Pero I do believe yung pinaka-underlying, it's the pain. It's the pain. But when the pain healed, especially nung ginawa namin, nag-iyakan kami sa van, every time I spoke with my dad, always ended with, I love you. And for me, yun yung pinaka-memories that I'll have. Kasi dineprive ko yung yung sarili ko na sabihin sa kanya yung, I love you for 9 years. How was that? So it's memories I still cherish until now, di ba? That's why when he died, my question to him was, patay na sa Dad. Dad, I never really felt how much you love. I know you love me, but hindi ko naramdaman gaano. And one time in my dream, natulog ako, sinakal niya ako. Yung fatherly Yung sa panaginip ko, si Daddy, patay siya after siya namatay, di ba? Sa kabaho niya, hindi ko naramdaman talaga kung gaano. Alam ko, mahal mo ko. Yung gaano, hindi ko sayang, hindi natin napatunayan sa isa't isa. Yung gaano ba, how much you love me. Alam ko, mahal mo ko pero yung gaano mo ko kamahal, parang dineprive ko yung sarili natin para maramdaman yun. Sa dami-dami, naintindihan kita. Pero ako, yung hindi ko sana man lang nagkaroon tayo ng realization, magkakataon para malaman kung gaano. 2 weeks after, yung panaginip ko talaga, sinakal niya ako. Parang this is how much. Alam mo, Jinx, ito yung gising na diwa mo, alam mo may taong nakaganyan sa'yo. Alam mo tatay ko. Hindi mo magising. Hindi, pag dinilat ko kasi gusto ko siyang makita. Pag dilat ko sa kanya, pag dilat ko, parang may hangin o may entity na, kasi parang hinabag, Dad! Wala na, hagulgul na ako. Nagising nga anak ko, parang mahagulgul itong tatay ko. Katabi ko yung anak ko I mean, was it just a dream? Was it a reincarnation? I don't believe. But that moment, I realized how much he loved me. Yeah, wow. To a point where he had to choke me for me to realize. But the way I see things with him and how if that changed nakal niya ako sa panaginip. Amazing. Para patunayan. Sabi nila, galing mo umarte, ganyan. Ano yun Kumbaga, I don't wanna say it's in our DNA. I think it's yung pinagdaanan niyo. How we respect
my father's craft. We have to be true with it. That's siguro kaya mo kami sasabihin, galing umante, galing magpatawa. No, alam lang namin yung attitude towards it. Pinag-aralan nyo rin. I guess it's in the respect for what my father does. Di ba kunyari ikaw nanay mo masarap magluto? Oo, Pag nagluto na kaya magluto ng, di ba? Parang gano'n lang din. Ganun siya magluto, ganun ko rin. Pag ang nanay ko nakita ko magluto, ganito siya magluto, ginagaya mo eh. Hindi Diba? lang yun. Gusto mo pagalingan. Gusto mong galingan para maging proud ng nanay mo. Oo, tsaka di ka mapahiya. That's the same thing with us. Alam mo, ito lang, ang reality is this. Kahit ang dami nyo, I do believe that your dad is a good provider. Oh, grabe. Sabi ko nga sa'yo hanggang ngayon. Ay, mami na natin pag-usapin yung huli. Pero during the time when you were growing up, di ba? Too much as in OA. Paano OA? 18 kami. Ang layo ng edad ng panganay ni Kuya Boy sa akin, compare na natin si Kuya Boy sa akin, is about, let's say, 30 years, 20 years, 25 years. Sabihin na natin 25 years. So, nung 10 years old ako, Kuya Boy was about 35. Diba? Tama. Pamilyadong tao. Kasi pinanganak ako, may anak na siya. Yung allowance ng Kuya Boy ko, na pampamilya, is the same allowance ng 10-year-old. Grabe, hindi ang dami mo. Kasi gagawin sa pera, 10 years old ako. Ang dami May hatid sundo ako sa eskwela. Diba may hatid sundo? May pagkain ako. May mga helps kami sa bahay na on my beck and call, banging cheeseburger. Dadating yung cheeseburger. Wala na mga grab dati. Diba? So pag sinabi ko cheeseburger, dumadating yung cheeseburger. Grabe. Actually, may intercom kami. Pengi ako cheeseburger. Ganun kabrat. Ganun kami kabrat. We were living in a palace na may mga staff na anak na ni Dolphy na may kotse ka. Gusto kong pumuntang Green Hills. May driver. I mean, complete jinx, the works. We were living in a palace. Anong gagawin ko sa pera? At that time, meron ako 1,000 pesos a week. 1980s. Laki nun. Oh, ikaw, do the math. Sweldo na yun ng Do the math. Yun nga, sabi ko siya, ang sweldo ng tao, ang 1,000 pesos, sweldo na for 1 month ng ordinaryong citizen siguro. Kasi parang ano siya eh. Kung kumpara mo yan, siguro mga nasa 15,000 pesos yung halaga nun. So, ang At question, 86. Dati wala pang ang 100. Pag may hawak ang 100, Chinky, nalala mo nung bata ka, pag humawak ka ng 100 peso, bill, ang yaman mo. parang 1,000 yun eh. Kasi pag umabot ka ng 20, 50, okay ka na eh. Na baon. Ang baon mo doon, 5 pesos. Buhay ka na buong araw nun. 10 pesos, galante nanay mo. Pag meron kang Quezon, medyo mayaman ka na, sa edad ka na mayaman. Pag may 50 ka, mayaman ka na. Pag may 100 ka, nakakagulat na. Ako, may bundle ako ng 100. Imagine, grade 5, bumibili ako ng taco na 2 pesos. Ano Bundle lang pa. Tacos. Yung tacos. tacos at saka soft drinks, bibili ka ng tacos. Yun yung paborito ko eh. Parang 250 yung tacos noon eh, sa school eh. Bibili ka bundle ng 100, may mga 20. Lahat ng mga klase ko, may ganyan kang pera. Mas marami pera nung bulsa ko sa pera ng nanay nila, sa bag ng nanay nila. So, ganun ako lumaki. Nag-Christmas party nga yung grade 3 ako, nag-Christmas party. Taka-taka nanay ko. Oh, ano ba ito? May tindahan kami sa Alimol eh. Binili ko lahat ng kaklase ko ng Casio na relos yung may calculator. Wow! Galit na galit nanay ko. Ano ka? Santa Claus? Binili ko, 25, almost 30 watches. That's how much money I had. I mean, bata. Kung marunong lang ako sa pera, Ayun nga, next question. Kaya nasasabi ko siya, di ba nakita ko yung ng 20 pesos? Oh. And that's the reason why I saw the 20 pesos, yung coin na 20 pesos, nagtanim sa cheese curls ko. Konti na lang. Organic yun. Di ba, minsan pag nasa bako ko, papalit naman ng 500 na 20. Pinupuno ko yun, ginagawa kong time capsule. Just to remind me that saving something today for tomorrow is always important. Maybe it's not for me, maybe it's for the next generation. But it's part of that legacy na may iwan mo. So yung time capsule na yun, di ba? Imagine yung isang ganyan karaming 20 pesos, 20 years time, 30, 40, 50 years time, pag na ko ng time capsule, magkano yung value nun. Wala lang, it's just an idea. It's just like an artwork na isa-save ko for the rest of time, di ba? So, honestly, it's just an idea. May may 1,000 a week. Not a month, a week. Nako. Weekly kasi every Sunday yung eh. Sinong nagbibigay ng allowance? Dati ko. Ay, talagang pumipila? Oh! Ha? Yes! Paano yung setup? Weekly, bibigyan ka niya sa'yo. Every Sunday, nakikita Every Sunday, we have lunch. Ganun yun. Ganun ka, sabi ko sa'yo, the 1,000 a week was perfect for my brother's family. Malaki na yun. But for a 5-year-old, iba yun. Kumbaga, kung ganun ko lang yun, siguro,
Siguro mas mayaman ako sa'yo ngayon. Millionaire na. Hindi, saka ano, Hindi, I mean, sinasabi ko lang, Yeah. if I knew how to manage to money. manage money at that time, siguro, di ba? Problema, I guess, ang downside doon is, if there's too much of that early on in your life, then yung value niya nawawalan ng meaning. Sige, let's talk about kailan mo na-realize na hindi pala madali kitain ng Yung pera. mga nagkakasakit na tatay ko, parang mga college, yun, may mga heart ailments siya. Okay. Na-realize mo na yung hanggang umabot kasi yung 80s kasi 1,000 was big, di ba? Lumaki yun. Hanggang naging 10,000 a month. Malaki pa rin. Pero it's not the same kasi lumalaki ka, nawala na yung mga hamburger, nawala na yung intercom, lumiliit na yung staff. Nakuha mo? I mean, hindi na siya ganun kagalante. Hindi kasi, Kasi nung nandun siya, may intercom, nakuha mo? May butlers eh. Nasa palasyo ka, siyempre lumalaki. The palace was still there, but it's not as grand. Yung lifestyle namin, it was as grand, lalo na nagkakasakit na. Dati, my father was making 4 blockbuster films a year. 4! Tandaan mo yung mga panahon ng mga 80s. oh, grabe yun. 4 na pelikula yun, puro top grosser. Nagkakarera ng top grosser sila ni Tito Ronnie. Tito Ronnie, siguro mga 2 pelikula. Tatay ko 4, si Tito Ronnie 2. Tapos siguro may pelikula si Tito Ramon. So yun yung mga naglalaban, Tito Ramon, Daddy, Sharon Cuneta, yun ang mga magkakalaban sa ano. So imagine yung part ng time ng tatay ko, yun yung, imagine 4 blockbusters. Pero nawala yan dahan-dahan di ba? Hindi naman nawala. Of course, bumagal na, naging TV, Oo. lumipat sa TV, number 1 yun. John and Hindi Marcia. nawala yun. John The and thing Marcia. is, my father grew older, Oh, di ba? And then, he had this much properties. papel, yung ano, parang yung mga Ganyan documents. karami, pag pinagpatong-patong may mga Oo. titulo, ganun karaming properties. Wow. I mean, hindi naman naubos yun. Of course, when he became sicker and sicker and sicker, nawala na yung cash flow na, Dati. yung cash flow, hindi na siya ganun ka-liquid. So we had to, may properties. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, dami namin, we have so much property. Pero siyempre, yung mga properties na yun, may mga taxes yun, may mga ganun. So, hindi rin siya ganun kadali i-manage. So guys, ito lang kapulutan natin ng aral to. Shout out sa mga taong kumikita ng maayos ngayon. Kahit wala ka sa showbiz, kahit ikaw isang OFW, maganda kita mo. Kailangan natin maunawaan, hindi araw-araw po ganun. Di ba? At darating ang panahon, yan ang problema eh. There's 2 type of incomes. Active and passive. Active, you work, you get paid. Passive, you don't get work, you still get paid. Kung ang income source mo is really on active income, which during that time, kay Tito Dolphy, may call slip, may movie, may income na malaki. Pag wala, syempre, mababawasan. So, importante na kailangan maunawaan natin habang kumikita kayo sa active, which ginawa naman ni Tito Dolphy, na ininvest niya sa passive. Yung bumili siya ng mga properties, mga ganun, para palaguin yung pera. Para pagdating ng panahon, pag tumigil na siya, may kinikita pa. Pero ang karamihan, ang nangyayari, which happened in your case. Well, technically, pag lupa kasi, consider mo rin siyempre na babayaran mo yung real estate tax. Yun yung masakit. Oh, yun Yung, sa ganun karami, Oo. ganun karami rin yung real estate. yun. Exactly. So, kumbaga, para sa akin talaga, ang real estate is, kung nasa buy and sell ka, okay. Diba? Developing properties, okay yun. Pero kung itatago mo siya, ay, gusto ko itong property, tago. Medyo masakit yun. Although, of course, yung mga properties naman na bili ng tatay ko, talagang dumoble, talagang 100 times eh. Kasi like yung mga property sa Batangas, sa Tanay, nabili niya yun, 25 cents. Bili siya ng 29 hectares. Grabe, 25. Magkano na ngayon yung lupa doon? 500 pesos. 25 cents per square meter. Per square meter. Oo, pero ngayon, magkano na? Sabi mo na, as farm lot, sabi mo naman sa 300 to 500 pesos. Grabe. Pero yun na nga, pag dinevelop mo pa yun, kaya mo papaluin yun hanggang 5,000. So yung 25 cents mo, pag naging 5,000 yun, imagine, more than 10,000 pesos yung appraisal ng property. So, iba rin yun, ibang usapan. Yun nga lang, pag ganun karaming lupa ang hawak mo at wala kang cash flow, Oo, kakainin ka. kasi, okay, 25 cents ka ang value niya, ganun.
Pero mag-ending nun, magbebenta ka ngayon ng property para mabayaran mo yung Tama. tax. So, yung gano'n, siguro na namatay sa mga gano'n na lang. No, but Pero still, marami pa rin. it's good pa rin. So, Kalatagan. oo. Kalatagan, di ba, magkano ngayon ng lupa sa Kalatagan, sa property na, sabi mo naman nasa 10,000 per square. Dati, Nabili ng tatay ko yun, parang 150, 3 pesos, parang gano'n. Basta walang 10 pesos eh. Walang 5 pesos. Hindi, okay na yun, kahit na mabawasan. Di ba? Alam mo, panalo pa rin Sabi yan. ko, di ba, yung nasasabi ko sa'yo kanina, di ba, nagkukwentuhan kami off the cam, sabi ko, tatay ko lang hanggang ngayon, patay na, nagbibigay pa rin ng allowance. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pero right now, okay, let's talk about kailan ka naman, yun nga, ikaw na. Ay, gusto ko na talagang pumasok din sa showbiz. When? Hindi ko gusto. Oh. Kasi nga yung ina-Alaska ko eh. Suntukan eh. Oh. High school pa lang. Oh, ayoko talaga. Para sa akin, baduy. sorry pero totoo yan. Oh, Para sa akin, alam nila lahat, si Eric kasi, si Direk Kais, nag-artista na. Oo. Ganon din si Direk Kais, ayaw niya nung una. Di ba? Same stand, baduy. De lalo na sa akin, lasalista ako. Atinista yun eh. Di ba? Ako lasalista. Atinista, akala ko baduy. Ako, baduy talaga, ginaganon ko. Alaska ko sa kanya. So one time, my dad goes, may pelikula, may role. Naghahanap ako ng kaedad mo. Sabi ko, Dad, baduy. Baduy? Kung ganito bigay ko sa'yo, yung halaga na bibigay niya sa akin, presyo ng kotse. Ha? Halaga ng kotse. Sabi ko, Dad, kailan na shooting? Ilan taon ka nun? 17 years old. Grabe ka. Og must be crazy. Kung makikita niyo sa YouTube, my first scene ever is a Tuli scene with Dolphy and Katsupoy. Nasaan yan tingnan niyo, Tuli scene with Katsupoy and Dolphy. Grabe. Nasa YouTube yan. Og must be crazy yung pelikula yan. Oo. Action! Sabi ng tatay ko, cut! Linya mo! Dad, walang nag-reading sa akin. Hindi ko alam linya ko. Oo. So, gano'n, yung mga... Yun, doon nagsimula. But of course, the first 2 years, my heart was not into it. And the question, nung kinuha mo yung sweldo, ano ginawa mo sa sweldo? Wala, ginastos ko na, hindi ako bumili ng kotse. Oh. Kasi ba't ako bibiling kotse? Ang daming kotse sa bahay. Tama. Alam mo yun, party. Ay, nako. Ano talaga? Ay, Chicks, naku. ano talaga? Bata eh. Alam mo, Bata eh. sana nagkakilala tayo nung bata pa. Hindi, pero di ba bata eh. I mean, yeah. bata and yung akala mo hindi mawawala yung yun. Hindi pwede. Pag di mo binantayan yun, hindi mo iningatan yun, mawawala at mawawala yan. Yung kinikwento mong buhay, nakita ko eh. Nakita ko, nasa Nega sila eh. Green Hills, di ba? Tapos, Driver, Mother China, lahat ng gusto. Ang dami. Oh, grabe. Kasi imagine, ang kitaan kasi ng pelikula, lalo na dati, pag tumabo ka, tabo. Di ba? Pag tumabo ka ng mga, dati kasi ang mga blockbuster, 10 million is big money. Oo. Kasi pinuproduce lang nila ng mga 500,000. Di ba? So, pera ng tatay ko, imagine, 4. At saka hindi lang siya artista. Si FPJ, 1, 2 taon. Sa isang taon yun, ang tatay ko, 4, 3, 4. Pero hindi lang siya artista. RVQ yun. Tsaka, ang Regal, di ba, Sharon Gabi. Magkakarera ang Sharon Gabi na Regal, isang buong korporasyon. Tsaka tatay ko, na siyang sumulat, siyang artista, siya dito. Oo, sa lahat. Kontrolado. O sige, parang lumabas yung Titanic. Habang sikat ng Titanic, tunawagan yung director. Tatay Nick. Gawa tayo, Tatay Nick. Kasama, gawa na. Wala pang script. Sila FPJ, kailangan sulat mo pa ng script. Tatay ko, tira tayong pelikula, walang script yun. Hindi, alam mo. Idea lang yun. Ganun kabilis ang pelikula niya. Si Tatay Dolphy o si Tito Dolphy, ang original, yung Madison Production. Comedian siya sa Amerika. Adam Sandler. Siya yung original na Adam Sandler. Di ba si Adam Sandler, lang yun? Panoorin mo pelikula niya lahat. Sila lang eh. Sila lang. Di ba? Tatay ko ganun. Meron siyang team. So, pag sinabi niyo, mag-shoot tayo. Alam na nila Tito Pants, sila Tito Babs na, okay, saan tayo? Di ba? Ano role ko dyan? Di ba? Ganun na. Laro lang, Ganun na. Laro. Ganun talaga. Kumbaga, it was a constant
Creation. Grabe. Constant creation. Kasi sa kanya, ang comedy is what's on the news. Kung Ano yung... Kasi trend. wala pa mga Facebook. Remember this time, wala pa Facebook, Instagram, ha? Oh! Sumikat ng Titanic. Oh, Tatay Nick. Og must be crazy. Og must be crazy. I mean, tignan mo yung pelikula. Yung trending, kung ano yung trending doon. Kung ano yung trending. Oo, ang galing. Alam niya yung pulso ng tao, kaya alam niya yung kung ano yung saan tatawa ta. Tapos yung comedy nila is actually, may mga creations sila, meron yung nanganganak lang sa set. Dahil kasi, ang tao sa paligid niya, ano eh, yun nga, ang tao sa paligid niya, collaborative na comedian. So ito, gawin natin. So, pag tinawanan nila yun, pag sa pelikula nila yun, classic. Ano naman ang hindi mo makalimutan na kwento ng storya ng papa mo sa'yo? Sa akin, marami, tatay ko. Ano yan pag tinanong mo ko ng kwento, ano doon? Sa shooting, sa... Sige, umpisahan mo na. Ako, siyempre, yung seryoso. Yun yung talagang tumatatak sa akin, yung pagseryoso siya. Kaya nga, ano yun? Nanalo akong awards. Basta almost sweep ko lahat ng award-giving body for the year 2001 for my role sa Markova. Ay, oo. Diba? Grabe So, yun. na-sweep ko halos. Basta isa lang yung na-disqualify kami. Anyway, parang pumasok sa ulo ko yung mga awards na yun. Ano yun? Yung parang yumabang ako. Na dumating ako sa dinner one time, sila Derek Kai, sila Madonna, sila Kuya, sila Kuya Ronnie. Iba yung asta ko. Ikaw yung nasa pedestal ngayon eh. Parang gano'n eh. Ako yung bida ngayon eh. So ganun yung asta ko. Si Derek Kai, award winner din. Loko-loko to. Yabang. May mga gano'n. Parang basta ganun yung dating ko. Mahangin. Salita ako, mahangin. Ako yung nabangka sa kwento. Tatay ko, makain lang. Pagtapos, pinaupo ko sa tabi. Upo naman ako. Yes, Dad. Ganun pa rin, yes, Dad. Mangas ka eh. Punong-puno ka na. Boosted yung ego mo, yung pride, yung ano mo, confidence mo, sobrang-sobra, umaapaw eh, di ba? Sabi sa akin tatay ko, alam mo, masarap lumipad. Ilang beses na ako lumipad. Sarap. Lipad ka, walang problema. Pero, mahirap lumanding. Sa loob mo sasabi ng tatay ko, napakahirap lumanding. Kaya pag lumilipad ka, tignan mo palagi paa mo. Pag hindi nakapak sa lupa yan, pako mo. Kain lang siya, tuloy lang. Hindi ko maintindihan kung bakit yung sinabi sa akin yun. Kung ganun ako purol. Ka-vague nun. Or ka-blinded nung ano. Umuwi na ako, iniisip ko bakit sinabi. Kasi napatahimik na ako eh. Tapos sila Eric, ganun lang, sila Derek Kai. Siyempre, I'm sure napagsabihan na rin sila before, di ba? Pag sakay ko sa kotse, umuwi ako. Nagsisink in slowly. Sagasaan ko ba si Derek Kais? Napaiya ko ba si Kuya? Na bastos ko ba si Madonna? Or parang bilang nag-realize ako. Inaano ko. Oo nga, no, yabang ko. Di ba? Ganun kasimple. Sabihin, kumbaga, he corrects you right away pag nakikita niya. Wala sa sila, hindi mayabang, hindi ano. Landing ka, pako mo yung paa mo sa lupa. Wow. Ganun kasimple. Biggest money lesson sa kay Papa? Money lesson? Well, technically, yung pagbili ng lupa, natututunan mo. Kasi money lesson, ano rin yun eh. Alam mo naman tatay ko, konting may nakapila sa taping doon, namimigay ng pera yun. Oo, parang ano yun. So, money lesson, wala kang matututunan doon kasi pinamimigay yung pera. Hindi, pero yung sa investment, Lupa. Oo, lupa. Alam mo yung kwento ng lupa, kung bakit ganun karami lupa niya, nakita niya tatay niya working another person's fields. Nagbubuhat yung tatay niya ng sako ba, ng whatever. Si Lolo. Si Papang, Oo. Sabi niya, pag ako nagkapera, wala sa pamilya ko magbubuhat for another person's field. So ako, lupa. Mawala man ako sa mundo na to. Pag nawala na ako, ang iiwan ko sa mga anak ko, lupa. Lahat sila may lupa. Guys, Hindi sila mawawala ng lupa. ito lang ang pag-aralan. Tito Dolphy is not a businessman, or probably sa producer siya, but yun nga, the way na talagang he grew also his money is through real estate. And then, alam mo, habang kinikwento mo, yung di ko naman makalimutan, short lang to. I don't want to take time from, grabe ng taping kami sa Home Along the Riles. Pinagtiyagaan niya ako ng 1 oras. Yan ang hindi ko makalimutan kay Papa. Ano pinagtiyagaan? Nagkwento siya ng buhay niya. From start to finished. Ayaw pa. Ha? Sana record mo. Wala pang nun. Wala pa mga gadgets na Wala pa no? nun. 80s yun eh. Dati, ang recorder nun, yung may recorder talaga. Hindi ko talaga makalimutan talaga. Sobra akong humbled. Naiyak ako nun. Siyempre, fan na fan ako nun eh. Tapos, hindi ko makalimutan. Yung nag-shooting siya sa Tanay. Nahapon siya.
na pagkatagal-tagal na isang buwan na pinagmalaki niya sa buong barangay, nakasama siya sa pelikula. Ano yung ending? Sige Sinama niya tatay niya. Oo. Si Papang. Tapang, nood tayo. Ito yung eksena ko, ito yung eksena ko. Lulubas yung eksena. Ang kita lang sa kanya yung dulo nung Baril. Yung bayoneta ba nung dulo ng baril. Bayoneta ng mga pula. Sabi ni Papang, sino dyan? Kita mo yung bayoneta yan? Ako yung may hawak niyan. Ano yan? The longest day ba? Parang gano'n eh. Parang gano'n yung title yan. Nasa libro lahat yan. Isang buwan siya. Oo, nasa libro lahat yan. Isang buwan niya nag-shooting. Nasa libro lahat yan. Grabe talaga. Sabi ko, ibang grabe. Meron ka na ba libro ng tatay ko? Wala pa. Padalang kita. Sana may pirma. Siyempre, pirmahan namin. Papaalala mo sa akin, para mapirmahan namin na Eric. At least Eric. Yeah. Eric. May pirma naman sa doon, pero printed. Yeah. Pero at least kami nila Eric, di ba? Ay, alam mo, guys, ito lang itong moment na ito para sa akin brings back so much memories. Napapanood ko si Tatay Dolphy. At saka, while I'm talking to you, you know what? Yung pataas. Well, karma niya siguro yun dahil sinabi dahil sinabi niya. Alam mo ba yan? Oo, karma niya. Di ba? Yun ang sasabi ko, ang buhay may ano eh. Ang buhay, hindi mo pwedeng itanggi. Di ba? Di ba, hindi mo pwedeng itanggi. Sinabi niya, ako daw yung bakit, nasa Lyceum ba daw siya? Oh, ngayon, pag mag-iisip ka ng life story ni Dolphy, sino tinatawagin mo? Epi, ikaw. Di ba? Hindi naman pwede si Eric, ang pogi naman. Pogi masyado ni Eric. Oo, hindi naman pwede si Rolly. Wala na. Wala talaga. Ikaw. Kaya nga sabi ko, karma ba yan, Dad? O nag-joke ka kasi na Di nga, kumbaga, for me, again, the mystery of life is how it reveals itself to you. Yung bago niya i-reveal yun, medyo madilim para sa akin. Pero nung tinanggap na namin at tinanggap ko na yung sitwasyon namin, when life revealed itself, especially with my relationship with my dad, it's beautiful, it's perfect. Kumbaga walang mali na buhay. Totoo. It's just really life. It's Yan the life you're born to live. Walang mali sa buhay, pero may mga leksyon. May mga leksyon, Yeah. di ba? At yung leksyon na yun, kung hindi ka nagkamali, hindi mo matatama. Hindi mo matuto. Pero paano matututunan? Again, Galing. di ba? Galing ng buhay, galing ng design. Galing. Di ba? Yung nasugatan ka, di ba? Dumugo, nag-heal. Yung scar na yun, may kwento yun. Oo. May paalala. May paalala. So yung kwento, isip mo wala kang sugat, ang boring nun. Di ba? Hindi ka nagkasugat ever. Ang boring nun. Pero lahat yung mga battle scars ko sa mga, from suntukan, to football, to aksidente, Grabe. to aksidente ng motor. Lahat yun may kwento eh. Which makes life colorful. Epi, ano isang pinakamalaking challenge na personally na pinagdaanan mo sa buhay? Challenge. Yung trials. Probably it's not trials. Kasi yung challenges para sa akin, pag binato yan, inaharap ko yan eh. Challenges sa pera, harapin ko yan. Challenges sa... O sige, pag-usapan natin isang malaking pagsubok sa pera. Ako yung isang malaking pagsubok yung hindi ka naman ganun ka financially ready pero may mga anak ka, di ba? How many kids do you have? Nung time, first time na di ba, nung mga nagkaanak ako na hindi naman ako handa pa magkaanak. Ilan ang anak mo? I have 2. Yung alam ko. Kaya naman tayo. At least dalawa, hindi labing malo. Oo. Di ba? So, again, siyempre yung hindi ko sinasabing pagsubok, it's just that yung shift nung Epi Quizon na single Oo. to Epi Quizon the father. Totoo. It's a totally 360-degree shift. Di ba? Hindi naman totally. I mean, of course, may mga, I still love, having a drink once in a while. Pero yung suddenly, the life, the responsibility is not for myself anymore. It's for my kids. So, dati, iniisip ko ba ang pamilya ko? Hindi ko isipin bumili ng lupa. Pero ngayon, bibili ako ng lupa para hindi mawawalan ng lupang titira ng mga anak. Wala man kaming pera, pwede sila magtayo ng kubo sa Tanay o sa Lian, di ba? Sa Kalatagan. Pwede ba mag-age reveal si Epi? Ako? I'm 52 years old. Huh? I was born 0123, 1973. January 23. Kaya nga 123. Sabi mo 123, 123. 0123, 1973. Pero you don't look like one.
thank you. Why? Because Why? tinanong mo ko, what's the biggest challenge? May nasagot ba ako? Because I don't see it as a challenge. I Ano? see it as an opportunity for me to learn Wow. from life. Do I stress? No, I don't. I think about my problems when I have. But do I stress? No. Stress is the number one killer. Oo nga. Ano, hindi ko mababayaran yung magbubukbuk ako. Hindi ko kayang bayaran. Putulan niyo ako ng kuryente. Kung naman mo, ba't ako, hindi ko mabayaran. Ganun, maski mag-iiyak ka, maski stress mo, pag puputulan ka ng kuryente, puputulan ka at hindi ka nagbayad. So I'd rather say, teka muna, paano ko solving to? Mangungutang ba ako? Maglalako ba ako ng magbebenta ako ng gamit? Pero kailangan ko bayaran ng kuryente. So solving ko siya without stress. Pero once ginawa mong problema, maski maliliit na bagay na paano ko magbabayad ng renta, wala na. Once stress rules your life, whatever it is, whether magkaaway kayo ng asawa mo, whether may nagawa kang mali na hindi mo maano. Kaya ako pag may kasalanan ako, amin agad. Pag tinago mo yung kasalanan mong yun, stress yun. Pero dati ka mo, may pride ka. Yes. Dati yun. Binaba ko yan. Pride is stress. Ego boosting becomes stressful. Pag hindi boost ka ng ego, hindi yun hindi ka i-reciprocate ng life. Hindi i-reciprocate ng ego mo ng life. Stress yun. So, kung wala ka ng ego, wala ka ng pride, diba? Tapos, ang gear mo lang is solving the present problem and not thinking about tomorrow, then, if you live now, asan ang stress? Ako tanggalin mo yung stress. Pati edad mo. Lagyan mo ng stress. Cancer, sakit ng katawan, lahat ng sakit bibigay sa'yo. Pati sakit ng ulo. Yeah, epi. Natutulog kayo, inisip mo, bill mo ng kuryente. Ako pag natutulog ako, happy place, happy thoughts. Maski wala akong bahay pa sa Tanay, nakalikha na yung bahay ko sa Tanay, ay, maganda to kung may garahe to ng ganyan. I mean, di ba, maski wala pa yung financial means, ay, sabi nila sa The Secret, di ba? I-manifest. I-manifest mo. So, maski na hindi ko pa natitiran yung bahay na yon, every night, that dream house is in my head. So, you know what, guys? Ito lang, sana kapulutan natin ng aral, itong part na ito. Because I do believe this is a crucial part of this session. Again, sinabi niya, mistakes in life, failures in life are not mistakes. They are just lessons to be made. That's number one. Number two, kung bakit hindi siya nai-stress, may problema rin, katulad natin lahat. Pero instead of focusing on the problem, ang focus niya ay solutions. Di ba? Alam mo, sa totoo, tama yun eh. Kahit naisipin mo yung problema mo, hindi mo masasolve eh. Not unless may solusyon ka. Oo. Kaya nga, parang sinasabi ko, para sa iyo nakikinig ngayon, imbis na ubusin ng oras mo sa paghahanap ng problema o bakit ka nagka-problema, ubusin mo na lang yung oras mo sa paghahanap ng solusyon. Exactly. Imbis na ubusin mo ang oras mo sa pag-aalala, di ba? Ubusin mo ang oras mo sa pananalangin. Exactly. Di ba? Wala rin, uubos ka rin. Ako, honestly, it's when I learned how to surrender. Hindi na ako humihingi eh. Ako, I dream of a big house, may mga design siya. But when I pray, do I pray, bigay mo sa akin itong bahay na to? No. Hindi na ako, sorry Okay lang, okay lang. So, hindi na ako nagpe-pray na bigay mo sa akin to, Lord. Ano na lang, Lord, for my film, I'm directing. For my work, for my family, for my health. These are all surrendered to you. Wow. Surrender to. Ikaw kasi yung director eh. Di ba? Lately, ito lang, Chinks, ito lately. Lately, mga ano lang, January. Pipray ako, Lord, 3 taon ako may trabaho, biglang wala akong trabaho. 3 years diretso? 3 years diretso. Kasi from Voltage 5, Pulang Araw, Flower of Evil, diretso. As in, Chinks, wala akong pahinga. May may overlap. So, ganun talaga. May Quezon City. Ano yan, mga 7 out of 7 projects. shows, 7 projects in 3 years. Wow. Medyo madugo sa, Chinks. Oo nga. Bayaran ko yung Tanay. Kasi, yun yung ginawa ko eh. Mapasok yung pera, binili ko yung Tanay. Medyo malaki na bayaran ko, pero nakuha ko na, 4.2 hectares. So, yun yung sinasabi ko sa kanina. Nilagay ko sa lupa. So, ngayon, pumasok yung January, sabi ko, 3 buwan na akong walang trabaho. Medyo nagsawa na. Nagsawa ako sa Netflix. Alam mo, ang takot ako nung gumanon si Epi. Kita ko si Papa mo. Ganun, di ba? Sabi ko, parang nagsawa na ako sa Netflix. Lord,
Lord, okay yung pahinga, Lord, pero Huwag naman ganun katagal. Huwag naman ganun katagal, baka masira ulo ko, Lord. Oo. Pero hindi ko hingin sa'yo. Ako gagawin ko every day. I'll just be true. Mga family business ng Quezon, tutukan ko. Pero Lord, hindi mo naman ako surrender ko naman sa'yo yung, alam mong, magbubuhay ng passion ko. Walang 2-3 days Jinx Niyaya lang ako ng kaibigan ko makipagkape sa Shangri-La. Tapos? Pagdating ko doon, yung producer, Oh. nakwentuhan ko lang. Sabi, gusto kong gawin niya. Gawin mo. Ay, ito na. Ito yung gagawin. Ito ngayon, ang shoot ko this Sunday. Wow. Pero ganun ka instant. Ay, Chicks, nako. ako talaga parang, Lord, God is good talaga. nihingi, surrender ko, pero Lord, medyo niyabangan mo ako doon. Medyo niyabangan mo ako, Lord. Kasi ang communication ko sa kay God is Very casual, no? very casual. I want it to be casual. Of course, this is me being casual to Him. But when I surrender to the Lord, I surrender to a God, to a boss. Yeah. Pero when I communicate kasi when I communicate medyo casual. Parang tatay. Parang tatay. Yeah. Alam mo, two things lang. I want to pick up from yung ano mo. Grabe. The single most stressful thing that can happen to a person's life is trying to control the uncontrollable. Yeah. Yun ang na-pick up ko. So, ang tanong dapat natin sa buhay ngayon, kung may nangyari sa buhay mo ngayon, control mo to, hindi. Kunyari, wala kang trabaho. Hindi mo control to Totoo. Di ba? Walang nagbibigay Pero anong control mo? Yung makipag-usap ka, maghanap ka, control mo yun. Actually, yan lang ang hinihingi ko. Clarity. Yun lang hinihingi ko kay God. Kung may hingin man ako, clarity. Para alam ko kung ano yung direksyon na yung yung gusto mong pinapagawa mo sa akin, bigyan mo ko ng clarity para yun yung gagawin ko. Kasi kung hindi, baka magkamali ako, baka magkaroon ng regret. So, pag humingi ako when I surrender, after I surrender, ang hinihingi ko lang sa kanya, clarity. And the second lesson that I learned, ito naman, unsolicited lang to. You said, for how many, 3 years ba? 3 years. 3 years, sobrang okay. Pero ito, shout out lang sa mga tao, and then kay Epi na rin, I really encourage people to save emergency fund. Ano ibig sabihin ng emergency fund? Yung buwanan na expenses mo sa bahay, tubig, kuryente, lahat, kung ano yung necessity. Kunyari, 100K. At least, may kaya ka na 3 months, 6 months, or 1 year. 1 year. Bakit? Just in case na humina ang pasok ng pera, meron kang 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon, nabubuhay ka na wala kang stress. Makaka-recover ka during that time. I'm sure may bago. Ang hirap kasi nung hand to mouth. Oo. Kaya, pag naubos yung hand, yeah. walang papuntang mouth doon. Diba? Kaya nga, yun nga yung isang, kunyari may project ka na ngayon in the future, let's not commit the mistake. Kasi cash flow pa rin yan. Di ba? Ikaw naintindihan mo yan pondohan mo na yung sarili mo. Galing, Sikapin mo ng 1 taon. Tapos yung sobra, okay, mo, invest mo, pero wag na wag kang mawawalan kasi ang hirap. Yeah. Mahirap. God is good. Saka yun yung mabigat. Hihilahin ka sa madilim na madilim yun. At saka imagine mo push comes to shove, may investment ka nga, hard asset, wala kang liquid. Bigla ka nang ngailangan. Alam nga, ibenta mo palugi. Tama? Exactly. Kaya nga, dapat... Ganyan nga nangyayari. Pabenta ka palugi para ma-supply yung gripo. Oo. May gripo Oo. Actually, ang nakakatakot sa buhay ng tao, yung gripo. Pagka natumigil ang daloy. Pag tumigil yung supply doon sa dam, walang lalabas sa gripo. Exactly. That's a good unsolicited advice that I will take with me and probably tell my kids about. Yeah. So, ngayon, okay. I'm sure marami ka pang mga plano sa buhay. Ano yung mga plans mo pa? Well, definitely, the plan is to have a retirement villa where it's self-sufficient, off the grid, self-sustaining. Wow. Yun talaga off the grid. Naka-solar ka, nalinya ka pa rin sa Meralco, pero may naka-solar ka na, tubig mo galing sa bukal. Wow. I found a place na may spring water na lumalabas. Yung lupa ko,
tatlo bukal ko. Wow! Grabe. So, mamimili ako kung saan ng white water sa gray water. Parang ganon. So, I found that place. I found my haven. So, building it na lang. I bought it. It's under my name already. The good thing about this, it's my father's property. Nakuha ko. So, I have 4.2 of that. Na gusto ko magkaroon ng hydroponics na pati yung, kumbaga, meron na akong pond where I can fish. Galing. Yung fish water na yun will sustain a farm ng mga herbs and gulay ko. That's the vision, di ba? Tapos, again, of course, we're 52. I want to retire at the age of 60 in a farm where I can play golf na lang and then go and farm, produce my own food, self-sustaining, wala na akong, hindi ko na kailangan ng city. If umabot ako doon, I'll be a really happy person. Wow. I don't have to be a millionaire. Yeah. I don't have to be a billionaire. Yeah. I just have to be living right. Na may maiwan akong a place where my kids will be sustained even if the money flow is not there anymore or kung ano man ang mangyari, magkaroon naman ng pandemic, gera man or whatever, meron tayong self-sufficient na lugar somewhere in, somewhere where my father bought Alam mo, property. I want to be a part of that. Part of that in the sense, I want to help you achieve that. Kasi kailangan kasi ng planning eh. Dalawang bagay mga kapatid, no? Maganda yung vision, that's the end. Pero ang tanong, paano mo paplanuhin? Ano yung sistema na ayusin mo para magawa natin yon? So, siguro after this session, I'm willing to coach you and guide you on how to create cash flow, how to create how much money do you need to have na para ma-achieve mo yung monthly residual income na kahit na hindi ka na magtrabaho, may papasok pa rin pera. Sige, pag-usapan natin yan. Pero ito yung last part na, yun nga, kanina pinag-usapan natin, again, si Papa mo, nabanggit mo sa akin paulit-ulit that he's a good provider, not only from the start, hanggang ngayon, wala na siya, nagpro-provide pa rin siya sa inyo. Paano yun? Like what I said, when he passed away, halos lahat naman, pati mga tao sa paligid niya, naiwanan ng mga properties. Pati mga taong di namin kadugo. May last will and testament. We had the last will and testament. Si Papa mo gumawa? Of course, yeah. Tapos, na-execute ng lawyer. Tapos, kami naman as siblings, nag-usap-usap din kami na ayaw namin magkagulo. And I give this to my brother Eric. Si Eric talaga yung kinausap niya isa-isa na, galing, no? Ito ang gusto ni Daddy. Huwag tayo mag-away-away. Ito yung fair. So, Eric became the initiator and the heirs. So, siya yung naging head nung parang sa estate, di ba? Estate. Oo. It's an estate, the Quezon Estate. Galing. So, every sibling, whether dead or alive, has that part, a share from my dad. So, yung mga siblings na patay na, yung mga napag-iwanan. Like si Kuya Rolly, si Kuya Freddy, that vote or that share goes to the wife, the sons. Oh, ano mga anak. Sons. Sa kami ano talaga, yung direct descendant. Grabe, no? Well, depende sa law eh. Kami may mga na kasamang asawa. 'Di ba? May iba na basta hati-hati sila. So, depende dun sa family kung paano ang ano. Pero ang matindi niyan. Pero we acknowledge all that may family tree eh. We acknowledge that. Ilan yun? 18 plus pati si Sasha. Hindi, nga. Si Sasha naman hanggang dulo naman. Hindi, 18 yun sa taas. Pero yung pag ginupo mo yung barangay, ilan na kayo? Mahirap na bilangin yun. Talaga? The last time we had the reunion, yung grand reunion, 2010 yata yun. Hindi na kami magkasya sa clubhouse nung buhay pa si Papa noon, di ba? Buhay pa. Pero oxygen tank. So ngayon, hanggang ngayon, nakakatanggap pa kayo ng monthly? Well, technically, Calatagan, we had 7 point something hectares in Calatagan na dinevelop. And again, nabili ng tatay ko yun, mga less than 5 pesos pa yata nabili ng tatay ko. Ngayon, nasa 5 pesos per hectare, nasa 5 pesos per square. Nga, per square. 7.7 hectares. So, na 77, sa 5 pesos times 77,000, yun lang yung halaga yung binili niya yun. Nga, 300 plus thousand, almost half a million. Sabihin mo na yung nasa ngayon, mga nasa 12,000 per square. Times 70. 12,000 times. Of course, di na kami may-ari kasi nabenta na eh. Nabenta na. Ano pa rin. I mean, yun nga. Kumbaga, until now, we receive monthly. Grabe. It's not that big kasi 20 shares yun eh.
So, hindi rin ganun kalaki. Kumbaga, it looks big na mukha kami milyonaryo, but it's just enough to sustain. Tama. Although we have other properties, di ba? So, Well, like yun, yung sa Tanay, yun yung kami na lang yun Vandolph, ako tsaka si Eric. I can't reveal this, Di na. Mamaya, off cam, I'll tell you what is the plan. May private meeting kami, pero for now, siguro ito yung last part. If there's an opportunity for you to talk to your dad right now, si Tito Dolphy, anong gusto mong sabihin sa kanya? Thank you. I mean, thank you is an understatement. It's just really, he was a great father. He was a great provider. Actually, ang flaw niya at ang greatness niya comes from one place. Ano? Love. Oo. Sobra, no? Like, sobra siyang nagmahal, ang dami niyang asawa. Diba? Yung strength niya, naging weakness niya. Yung strength na naging weakness niya. Diba? It comes from one place. Oo nga, pagmamahal. He had a big heart. Yeah, sobra. Generous. He loved everyone around him. Maski nga hindi niya kamag-anak, pumupulot ng tao sa kalsada yan. Magugulat ka. Dad, sino na naman yan? Nahawa ako eh. Hindi lang yun. Katong its niya na. Nakakatawa nga. Meron kami from fish vendor to ano, wala, hindi ako nagbubula. Yung fish vendor na yun, katong its niya ng may sakit na yan. Sila Ate Marie. I mean, tanungin mo the people around him pag I mean, he's an open book. Yeah. He's open to everyone. Yeah, Hindi siya, lalo actually pag mga mayayaman, party ng mga mayayaman nga na siya awkward pa siya. Pero pag kasama niya, mahirap. Like, katong its tayo. I mean, nagugulat ka katong its na mga boy namin. Nagtatago siya kay Zaza, nagtotong its sila nila. I mean, yeah. That's his flaw and weakness. Yeah. And this is why the family, lahat ng ginagawa ng pamilya namin yan, tinan mo, we are pushing the Pidols brand. Yun nga, akin na, yung pwede First, ito, Sir Chinky, para sa mga hindi pa nakakita, itong official Banayad Whiskey. Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, mag-alis ng sapatos, magsuot ng sinelas, at magsali ng Banayad Whiskey. This is the official Banayad Whiskey. This is the blended and this is the premium. 12 years. And the good thing about this Banayad Whiskey, hindi sa Banayad Whiskey na binote dito. This is Scotch whiskey talaga. So na-penetrate namin ng Scotland para gumawa ng Speyside na whiskey. So ito, itapat mo kala Macallan, Glenlivet, yung mga ganung brand ng whiskey. Pag dahil same region siya sa Scotland, malilito ka na kung ano yung mas gusto mo. Hindi ganda ng packaging, Wow. Uy, tignan mo naman. Pati mo. Ayan. Galing, At saka emboss siya. Kaya pinirmahan ko na. Yes! Hindi para, may ari ng bote na yan, pero iiwan ko na para sa yan. Wow, salamat naman. Yung premium na bibigay ko sa inyo, ito blended eh. Oy, Boss Toyo. Diba? Abangan mo ako. Ito na, Boss Toyo. Alam mo ba, linya ko si Boss Toyo palagi? Paano? Kailan lang ito, January? Ang unang boteng pinirmahan namin is January 21 o January 22. Sabi ko, lahat ng mga nakukuha yung boteng yun, dahil wala pang distribution talaga ito eh. So lahat ng mga nakakuha ng boteng yun, wala pa isang buwan. So ito, nakapirma ako saan parang 23 o one month pa lang. Lumalabas ng Banayad Whiskey. So sinasabi ko, pipirmahan ko, lalagyan ko ng date. Diba? Pag hindi mo ito binuksan, 5 years, 10 years mo na, benta mo kay Boss Toyo, may lagyan na yan. Kasi may date. So one of the first few batches ng ako, ganito, nasanay na ako magkahon kasi 10 years, ha? 10 years, Boss Toyo, ako, sa akin yung original talaga. Napirmado namin lahat. Yung sa akin, mas last year pa, parang September, yung hawak ko pero lalagyan namin sa museum. So, ngayon, besides the Banayad Whiskey, the premium, nakukuha niyan at SRP na mga parang 3.5. Pwede na. Tapos, ang SRP nung blended is 2.5. Now, if you want to purchase, pwede ba mag-post tayo ng number dito? Naman. Ito. Lagyan mo na dyan. Basta ito. Okay. And then,
So pushing the Pidol. So this is the Pidol's Banayad. Yeah. Now we have whiskey, eventually probably gin or whatever. After Pidol's Banayad, we have the Pidol's Bake Shop. Ano to? Family business ba to? Yes. Sino- Basically, Sino no. kasama? No, basically may mga investors. Oh, okay. Pero the family gets always the heirs, the estate gets a Wow. certain percentage. Tapos yung ano naman, Pidol's Bakery or something? Pidol's Bake Shop. Okay lang. Pidol's Bake Shop, ito yung a bake shop that you can, parang medyo pinabot namin ng konti sa masa yung flavorings namin. Meron kami mga Smile, Happy Box. Wow. Yung Happy Box, parang ensaymada with different flavors. Ganun siya, parang, kumbaga parang, my dad kasi loves to eat. Oo. Di ba? And he loves ensaymada. Di ba? Yung mga hisons ensaymada. Oo, ganyan. tsaka yung cake. So ngayon, for his legacy, you look at the bake shop, the kids look at the bake shop, and then they see this, Yeah, Pidol. the face of my dad. The Galing. kids will say, "Who's that?" Yes. That's Pidol. He likes to make people smile and laugh. Galing. So here's a Happy Box. Kailan mag-umpisa? It's open for franchise. Ito lang ang tatawagan nyo. Yes. Wow. I'll give you, and hopefully we can market these things in your Definitely. this vlog. Diba? Definitely. So yun. The Pidol's Bake Shop is now open for franchise. And Banayad Whiskey soon. Magkakaroon kami ng official store dito sa may White Plains. Wow. Magkakaroon tayo ng official store where you can purchase Banayad Whiskey. Alam mo, mamaya tuturuan kita paano mag-market online. So, right now, in closing, i-challenge na natin ngayon si Mr. Epi Quezon na mag-ipon ng Ipon Challenge para sa kanyang emergency fund. Ito na, i-challenge na kita. Okay. Ito yung pinaka-famous namin na Ipon Box. Okay. Oo. So, dito, mag-uumpisa ka kahit na magkano. Pwedeng 20 pesos, 50 pesos, 100, 200. Tapos, bago mo siya ihulog, lalagay mo dito, di ba? Pagkatapos niyan, tatantusan. Oo. Okay. O, lalagay mo yung, kunyari, naka-20 ka, naka-520 ka, di isi-shadean mo siya. Without you knowing, pag nabuo mo siya, nagkaroon ka ng 60,000. Para sa Ganun. tic-tac-toe, di ba? Mm. And then, yung start date, kailangan nag-umpisa, but make sure, wag mong kalimutan para saan ka nag-iipon. Ito yung saving for, like for example, saving for my emergency fund. So, gagamitin mo lang to pang emergency fund. So, ibibigay ko na sa iyo. Wow. O, para pang ano mo. Tapos, syempre, hindi kasama na rin yung mga libro. O, yung mga, I wrote already 18 books, pero ito yung mga diary. Pulobe, Ipon Diary, Budget Diary, Utang Free, Negosyo, at saka Yayamanin. Wow. I will put this in my office. Oo. Ito yung pinaka I'm sure makaka-relate ka dito. Paki-check lang, saan ka nakaka-relate dito? Basa. Yan yung shopping now, Pulobe later. Kala niya malinaw pa mata ko, no? Sige nga. Shopping. Now, Pulobe Oh, later. Yabang, upgrade. Oo. Yung yung Baka nandun ka sa sobrang matulungin now. isa yon. Oo, Pulobe. Yun, travel. Travel now, ha? Yan talaga eh. Mahilig ka? Okay lang mag-travel. Bisyo namin asawa ko eh. Minsan wala kang means masyado. Ay, pero hindi. Iba Hindi budget. kami na nga, minsan ganun. Iba budget mo. Yun na nga, minsan may ganun. Minsan may ganun. Parang, ano lang talaga. Well, asawa ko, sobrang galing. Actually, asawa ko, pwede mo i-guess dito. Hayop pang si Mapet. Ano siya? Sa kanya yung Smith & Fragrances. Siya yung, basta ang dami niya negosyo online. Wow. Sige. Magaling. Sige. Magaling. Sige, feature natin. Again, Epi, maraming salamat. Thank you, Chinky. Thank you. And that was a good travel back to memory lane. Yeah, sobra. And then, ito lang siguro one last message na lang para sa mga taong sigurong may pinagdaanan din na tulad mo na you have to prove something to someone. Ano may papayo mo sa mga taong may pinagdadaanan? Again, ako, wala naman tayong magagawa sa sitwasyon natin eh. Kumbaga, but finding the solution to every problem na hinaharap natin. Pero again, ako, gaya na sinabi ko kanina, pag sinurrender mo, pati yung problema, yung maganda at pangit, iniwan mo na sa kanya eh. Yung masakit at masarap, yung matamis at maalat, yung mapakla, lahat yan nakasurrender na sa kanya. Kumbaga, ikaw na bahala kung yung
dadatnan ko, dun mo marirealize na itong buhay na to, may totoong director, may totoong producer, may writer. Diba? Just as long as ang intention mo ay tama at hindi para manggago or manloko, hindi ka pababayaan eh. Hindi ka pababayaan. Ako, lahat ng ginawa kong mali ang intention ko. Inayos pa rin. No? Pangit ang dulo kasi maski na kumita ka ng pera, pag dahil sa maling intensyon, hindi ka patutulugin nun. At ang kasama nun, stress. Ang kasama ng stress, sakit, ang pagtanda. Pero pag ikaw ang intensyon mo tama at tama ang ginagawa mo at sinurrender mo sa Kanya, walang mali. Wala kang pwedeng pagkakamali sa buhay. Nakasurrender ka eh. Yun yung sinasabi, no, na the Bible said that God is the author and the finisher of our faith. And the good news, He who started the good work in you, He will bring it into completion. Kung sino nag-umpisa, kung ano man ang plano, ano ang layunin ng buhay mo, siya rin ang tatapos, hindi ikaw. Kaya nga tama ang sinabi ni Epi na isuko mo na ang iyong buhay sa Diyos. Kung ikaw na-stress, wala ka namang magagawa eh. Ulitin ko, kung ikaw sobra ka nag-aalala tungkol sa pera, sa problema mo, bakit mo ubusin yung oras mo sa pag-aalala? Ubusin mo na lang yung oras mo sa pananalangin. Amen. Amen. Maraming salamat. Please do follow. Ano social media ni Wala Epi? akong social media. Wala. Galing. Wala talaga. I mean, I believe in living off the grid. Okay. And that's one way of living off the grid. Although, of course, meron ako mga Messenger, gano'n. anak mo nagpapatakbo. May production house. It's Yeah. Epic Productions. Epic Films. No? So, yun yung lahat ng social media ko nandun lang. So guys, follow nyo lang siya doon. So again, as I always say, maraming salamat. I hope that you learned and enjoyed. And then please, pakitype lang kung ano yung mga memories nyo about Tito Dolphy, di ba? At the same time, ano pa yung mga leksyon na tunan mo sa buhay ni Epi, pakisulat lang sa comment section and we would love to read it. So padadala ko rin kay Epi. Tatandaan, as I always say in this program, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the Problem. always. Think positive. Bye. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt. The flight is about to take off. Wow, very young. Miss Young Philippines. Really, really, really young. And then, sumali uli ako nung nag-18 ako sa Binibining Pilipinas Universe naman, You won the... 1985. Nanalo ka no? Yes. Binibining Pilipinas? Yes, locally. But nagka-issue ako. Ayun. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life.